Masayang ibinalita ni Isabel sa kanilang hapagkainan na tila malapit nang makamit ng kanilang anak na si Samantha ang unang malaking tagumpay sa kanyang karera. Punong-puno ng pagmamalaki ang kanyang mata habang ikinikwento kay Ricardo na ang susunod na misyon ni Sam ay ang paghuli sa isang kilalang lider ng malaking sindikato na sangkot sa malawakang smuggling ng mga ginto. Para kay Isabel, ito na ang pagkakataong mapatunayan ng kanyang anak ang tunay nitong kakayahan bilang isang mahusay na operatiba. Naniniwala siyang matagal nang hinihintay ni Samantha ang ganitong klaseng pagkakataon, kaya hindi niya maitago ang labis na pananabik at saya. Ngunit kabaliktaran ng inaasahan, malamig ang naging tugon ni Ricardo. Sa halip na makisaya, agad niyang pinigil ang kasiyahan ng asawa. Para sa kanya, masyado raw pinapataas ni Isabel ang kumpiyansa ni Samantha, gayong wala pa naman itong malaking tagumpay na napatutunayan. Ayon kay Ricardo, hindi sapat ang lakas ng loob at determinasyon lamang. Ang tunay na sukatan ng isang mahusay na operatiba ay ang resulta ng kanyang mga misyon. Hanggat wala pang napapatunayan si Sam, hindi raw nararapat na sobra-sobra ang papuri nito. Tumahimik ang buong hapagkainan matapos marinig ang mga salitang iyon. Kitang-kita sa mukha ni Samantha ang biglang pagkalungkot. Hindi niya inaasahan na sa halip na suporta ay pagdududa pa ang matatanggap niya mula mismo sa kanyang ama. Masakit para sa kanya ang marinig na tila wala pa ring tiwala si Ricardo sa kanyang kakayahan sa kabila ng lahat ng pagsisikap na kanyang ginagawa. Bagamat hindi siya sumagot, halatang tumimo sa kanyang isipan ang bawat salitang binitawan ng ama. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tila lalo lamang naging matatag ang kanyang determinasyon. Para kay Samantha, ito na ang pagkakataong mapatunayan hindi lamang sa kanyang ama, kundi maging sa lahat ng nagdududa sa kanya na kaya niyang tapusin ang isang napakahirap na operasyon. Ang misyong ito ay hindi na lamang basta trabaho, isa na rin itong laban para sa kanyang sariling pangalan at dangal. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod ay nagsimula na rin kumilos ang mga taong nasa likod ng lihim na operasyong inaalok kay Gibo. Dumating ang balita sa kanilang pinuno na tinanggap na ni Gibo ang ipinadala nilang imbitasyon para sa isang napakahalagang misyon. Bagamat magandang balita ito, hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan ng ilan sa mga kasamahan ni Pops. Hindi nila lubos maisip kung susundin nga ba ni Gabo ang planong inilatag para sa kanya. Lalo na't kilala itong gumagawa ng sarili niyang paraan sa bawat laban. Ngunit tila walang bahid ng pag-aalala si Pops. Buo ang kanyang paniniwala na hindi siya bibiguin ni Gabo. Kilalang kilala niya ang pagkatao nito. Kapag tinanggap na ni Gabo ang isang misyon, ginagawa niya ang lahat upang matapos iyon, gaano man ito kahirap o kapanganib. Para kay Pops, hindi lamang lakas ang taglay ni Gabo, kundi pati matinding paninindigan sa bawat responsibilidad na kanyang inaako. Habang nangyayari ito, agad namang ipinatawag ni Gabo ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasamahan. Isa-isang dumating sina Binoy, Tolits at ang iba pa upang alamin kung ano ang napakahalagang dahilan ng kanilang pagpupulong. Makikita sa kanilang mga mukha ang pananabik dahil alam nilang hindi basta-basta nagpapatawag si Gabo kung walang seryosong misyon na naghihintay sa kanila. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gabo. Agad niyang ipinaalam na ang kanilang target ay walang iba kundi si Victor na mas kilala sa alias na Tigre. Isa itong napakamakapangyarihang leader ng sindikato na responsable sa malawakang pagpupuslit ng mga ginto. Matagal na itong pinaghahanap ng mga otoridad, ngunit nananatili pa rin itong malaya dahil sa lawak ng impluensya at dami ng mga tauhan nitong handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Nang marinig ito ni Binoy, ay hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Napailing pa siya habang sinasabing dati ay sa telebisyon lamang niya napapanood ang mga ganitong klaseng operasyon. Hindi niya inakalang darating ang araw na siya mismo ang magiging bahagi ng isang misyon laban sa isa sa pinakadelikadong kriminal sa bansa. Bagamat halatang kinakabahan, kapansin-pansin ding sabik siya sa bagong karanasang naghihintay sa kanila. Ngunit gaya ng nakasanayan, ibang bagay naman ang unang pumasok sa isip ni Tolits. Sa halip na ang panganib ng misyon ang isipin, agad niyang tinanong si Gabo kung magkano ang magiging kabayaran sa kanilang operasyon. Alam niyang napakalaki ng kanilang kaharaping panganib,
Kaya gusto niyang malaman kung sulit nga ba ang lahat ng kanilang pagsisikap. Hindi naman nagdalawang isip si Gabo na sagutin ang tanong. Ayon sa kanya, may nakalaang gantimpalang 100,000 piso kapag nagtagumpay nilang nahuli si Tigre, buhay man o patay. Nang marinig ito ng grupo ay tila nagbago ang kanilang pananaw. Bagamat alam nilang napakadelikado ng kanilang kaharapin, naging malinaw sa kanila na napakalaki rin ng kapalit ng kanilang tagumpay. Ngunit higit pa sa pera ang iniisip ni Gabo. Para sa kanya, ang tunay na layunin ng operasyong ito ay ang tuluyang wakasan ang illegal na smuggling ng mga ginto na matagal na nagpapayaman sa sindikato ni Tigre. Alam niyang maraming inosenteng buhay ang patuloy na nalalagay sa panganib hanggat nananatiling malaya ang lider ng sindikadong ito. Kaya handa siyang isugal ang lahat upang matapos na ang paghahari ni Tigre. Ngunit hindi rin nagpapahuli ang panig ng kriminal. Dumating na ang mismong araw ng transaksyon ni na Mr. Chan at Tigre. Isa itong napakahalagang araw dahil dito nakasalalay ang milyon-milyong pisong halaga na mga gintong kanilang ipupuslit. Sa isang maikling tawag sa telepono, ipinaalam ni Tigre kay Mr. Chan na nakahanda na ang lahat ng mga ginto. Ibig sabihin, anumang oras ay maaari nang magsimula ang kanilang transaksyon. Sa simpleng pag-uusap na iyon ay malinaw na maayos ang kanilang plano. Walang bakas ng pag-aalala sa boses ni Tigre dahil kampante siyang walang makakaalam sa kanilang operasyon. Hindi niya alam na habang abala siya sa paghahanda ng kanilang negosyo, may dalawang magkaibang grupo na rin ang unti-unting papalapit sa kanyang kinaroroonan. Habang papalapit ang itinakdang oras ng transaksyon, parehong naghahanda sina Samantha at Gabo. Hindi nila alam na iisa lamang ang kanilang target at iisa rin ang kanilang layunin. Pareho nilang gustong mahuli si Tigre bago pa man ito muling makatakas. Ngunit magkaiba ang kanilang paraan ng pagkilos at magkaiba rin ang mga taong kanilang pinamumunuan. Sa isang banda ay naroon si Samantha na determinado ngayong patunayan sa kanyang ama na kaya niyang tapusin ang pinakamalaking misyon ng kanyang buhay. Sa kabilang banda naman ay si Gabo na handang isugal ang lahat alang-alang sa kanyang responsibilidad at sa pangakong hindi niya bibiguin ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Habang papalapit ang kanilang magkahiwalay na operasyon, lalong tumitindi ang tensyon. Isang maling galaw lamang ang maaaring magbigay ng pagkakataon kay Tigre upang makatakas muli. Ngunit kung sabay nakikilos sina Samantha at Gabo, posible ring magbanggaan ang kanilang mga plano at mauwi sa hindi inaasahang kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan kung sino ang unang makakarating kay Tigre. Si Samantha nga kaya ang tuluyang magpapatahimik sa lahat na nagdududa sa kanyang kakayahan o si Gabo ang muling magpapakita ng husay sa isang napakadelikadong misyon? At paano kung sa mismong sandaling akala nila ay nasa kanilang mga kamay na ang tagumpay, ay isang hindi inaasang pangyayari ang biglang bumaliktad sa buong operasyon at tuluyang nagpabago sa kapalaran ng lahat?